Hello po sa inyong lahat mga kabaryan, nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin po pag-usapan ang tungkol dito sa 20 piso na may taong 2020 na ibinebenta ng isang online seller. Yan, sapagkat ayon po sa kanya ay meron daw po itong error or meron daw pong pagkakamali sa kanyang pagkakagawa. Ayan, kung pagmamasdan natin itong mabuti ay ayan po. Mapapansin daw po natin yung kanyang error dito sa bahagi rito, yung kanyang pangalan dito, nag-overlap daw po siya, kaya meron po siyang mas malapit na kuha rito. Ayan, dito po yun. Ayan, mapapansin natin na yung Manuel L. Quezon, yan, yung letter Q niya ay yan, nakat po siya, kasi nag-overlap po siya. At ayan, meron po tayong mas malapit na kuha rito. Ayan po siya. Ayan, mukhang maganda naman po yung kanyang 20 piso coin na ito. Isa po itong error coin, kaya po niya binebenta ito. Ayan, at ito po yung mas malapit ang kuha niya. Ayan, Manuel L. Quezon. Yung Q ay ayan, nakat. Ayan, ganito po yung talagang itsura nito kay Numista. Ayan, yung kanyang kompleto dapat yung pangalan niya. Ayan, Manuel L. Quezon. Pero dito po ay ayan, Manuel L. Quezon, nakat yung kanyang letter Q. Kaya ayan, Manuel L. Quezon. Kaya yan po yung kanyang error. Ayan, nakikita po natin dito ay yung kanyang overside at ito naman po yung kanyang reverse side. Ito ay may mga taong 2019 hanggang 2020. At ayan, ganyan po yung maganda po yung kanyang gilid. May tatak na BSP. Ayan, at meron po itong apat na klase. Yung kanyang gilid ay meron itong apat na klase. Edge 1, Edge 2, Edge 3 at saka Edge 4. At sila po ay ating ma-identify o matutukoy po natin yung kanilang pagkakaiba base po sa yan, itsura ng kanilang tatak dito na BSP. Ayan, mapapansin natin na yung Edge 3 ay ang laki na kanyang tatak na BSP. Sumusunod naman po sa sukat itong Edge 2. Itong Edge 1 at saka Edge 4 ay halos magkasing laki po sila ng sukat. Pero mas mapapansin natin na yung Edge 4 ay medyo parang mas manipis yung pagkakaukit ng kanyang BSP. Ayan, yung kanyang 20, ayun, ang dami po, 2020. Ayan, marami pong version yan. Ayan, yung Edge 2 pa ay meron pang high mint mark at saka low mint mark. Pero dito po kay online seller ay wala po siyang kuha sa kanyang edge or gilid. Kaya hindi po natin alam kung anong edge type ito. Pero ayan, binebenta naman po niya ito dahil sa kanyang napansin na error coin nito dito. Yan po yung Manuel L. Quezon, nakat yung kanyang letter Q. Ito po yung na parang nagbibigay po ng halaga rito yung error coin niya o yung pagkakamali po rito ng kanyang 20 piso coin na ito. At ngayon, sa mga hindi po nakakaalam kasi ay kung pag error coin ay talagang dagdag po ito. Yan, dagdag sa halaga ng barya kung pag ito ay ating ibebenta. At saka meron po talagang mga collector na talagang yung pinipili nila ay yung mga pinipili po nilang binibili ay yung mga error coin. Kaya ayan, kasi kakaiba po kasi ito, walang kapares. Kapag bumili ka kasi ng error coin tapos nabili mo yan, nag-iisa lamang yan na ganyan yung kanyang itsura kasi error. At syempre yung mga collector ay yan po yung dahilan kung bakit nila kinokolekta yung mga error coin, kasi bihira lamang or nag-iisa lamang na ganyan yung barya na may error. Kaya yan po yung kanyang error. Hindi naman po gaanong malala yung kanyang error. Yan, pero considered pa rin ito na isang error coin, barya na may pagkakamali. Yan po siya. At ngayon ay atin pong alamin kung magkano nga ba niya ito ibinibenta. At ayan, atin na pong alamin yan. Ito po ay kanyang ibinibenta
ang kanyang 20 Philippine Peso error coin overlap. Yan, nag-overlap daw po siya rito. Yan, ito po ay may taong 2020. Binebenta po niya ito sa halagang 5,000 pesos. Ayan. Ayan po ang halaga ng 20 peso ni online seller dito. 20 peso taong 2020 na may error coin na tinatawag po niyang overlap. Ayan, na malinaw naman po yung kanyang error coin dyan. Ayan, 2020, 20 pesos error coin, 5,000 pesos or near offer. PM me for more information. Ayan. Pwede raw pong basta malapit daw po sa 5,000 pesos ay tatanggapin niya. Ayan, pero yung kanyang offer ay nasa 5,000 pesos. Ayan ang kanyang error coin na ito. Ayan pong muli, Manuel L. Quezon, nagkaroon ng cuttings or overlap, kaya po siya ay tinuturing na isang error coin. Ayan, binibenta niya sa halagang 5,000 pesos. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.